Napansin ang mga drone ng Russia hindi lang sa military facility sa Europa, kundi pati sa estratehikong pasilidad ng Pransya. Nagpaputok ang mga sundalo ng hukbong dagat ng Pransya sa mga drone na natuklasan nila sa lugar kung saan nakalagay ang mga atomikong submarino ng Pransya. Inamin din ng militar ng Pransya na hindi ito unang beses na inatake ng drone ang base. Kasabay nito, nagsimula ng kumilos sa Alemanya. Ang kagawaran ng panloob ng Alemanya ay lumikha ng bagong unit para labanan ang mga drone na binigyan ng tungkulin na protektahan ang mga kritikal na infrastruktura kabilang ang mga paliparan. Inanunsyo rin ng ahensya ang paglikha ng sentrong magkokoordina ng proteksyon laban sa mga drone sa pagitan ng mga pulisya ng iba't ibang rehiyon ng Alemanya, sentrong federal, at hukbong sandatahan para sa pagtatasa ng banta at pagbuo ng teknolohiya. Samantala, may tila baliw na punong ministro sa Hungarya, si Viktor Orban, na nagsasabing huwag pansinin ang mga pag-atake ng drone. Sabi niya, ang mga lider ng Europa, lalo na ang Alemanya at Pransya, ay seryosong handang magsimula ng digmaan laban sa Rusya, kaya kailangan ng Hungarya na umiwas na makilahok dito. Ako, si Alexi Pechi. Bago natin talakayin ang paksa, paki-subscribe sa channel na ito, i-like, magkomento, at mag-subscribe din sa Telegram channel kong Pechi New. Ang link ay nasa description. Doon kami naglalathala ng mga agarang balita habang dumarating ang mga ito. Kung gusto ninyong suportahan ang operasyon ng YouTube channel na ito, maaari ninyong gawin ito sa pamamagitan ng anumang donasyon o bayad na subscription gamit ang mga link at detalye sa description ng video na ito. Magpapasalamat ako sa kahit anong suporta mula sa inyo. Tumugon ang seguridad ng Pransya noong Huwebes ng gabi sa mga hindi kilalang drone na lumilipad sa base militar ng atomikong submarino. Tulad ng maingat na sinabi sa Paris, ito ang pinakahuli sa serye ng mga misteryosong pagsalakay sa mahigpit na binabantayang European airspace. Gayunpaman, nagdulot ang mga insidenteng ito ng hinala na may hybrid na digmaan ang Russia. Lahat ba ng palatandaan ay nagsasabing Moscow ang namumuno sa mga pag-ataking ito? Sinabi ng isang opisyal ng Pransya na Huwebes ng gabi na itala ang paglipad sa Quezon Peninsula. Ang mga sundalong nakatalaga sa peninsula at responsable sa seguridad ng lugar ay agad at maayos na tumugon, alinsunod sa umiiral na mga pamamaraan. Ipinagbabawal ang paglipad ng mga drone sa ibabaw ng mga pasilidad militar. At oo, sa ganitong mga sitwasyon, nakasaad sa protokol ang pag-jam ng sasakyang panghimpapawid. Kasabay nito, iniulat ng mga source ng Armed Forces of the Philippines na may kabuuang 5 drone na nakita na sandaling umiikot sa ibabaw ng base ng mga atomikong submarino. Nag-iingat pa rin sa pahayag ang mga Europeo pero malinaw kung sino ang responsable dahil hindi ito unang drone attack. Halimbawa, 3 araw bago nito, sa paligid ng paliparan ng Dublin sa kahabaan ng ruta ng paglapag ng dumarating na presidente ng Ukraine na si Volodymyr Zelensky, may 5 malalaking drone na uri ng militar ang nakita. Pero sa pagkakataong ito, sa totoo lang, pumalpak ang Rusya. Ang totoo niyan, ayon sa mga mamamahayag ng Ireland, ang eroplano ni Zelensky ay lumapag sa Dublin ng bahagyang mas maaga sa schedule, ilang minuto lang bago ang insidente, mga bandang 11:00 ng gabi. At ang mga drone naman ay pumasok sa trajectory ng flight ng eroplano ni Zelensky eksakto. Sa tamang oras, ayon sa schedule, eksaktong sa sandaling iyon na ayon sa schedule ay dapat lumapag ang eroplano. Ibig sabihin, inisip ng mga Ruso na lalapag ang eroplano ayon sa schedule, naghanda sila para dito. Ito ay isang sinadyang pag-atake ng mga drone. Pero nagkamali sila ng kalkulasyon, mas maagang lumapag ang eroplano at hindi umabot ang mga drone. Nang malinaw na nahuli ang mga drone, lumipad sila sa ibabaw ng barko ng hukbong dagat ng Ireland na lihim na ipinwesto sa dagat ng Ireland sa pagbisita ni Zelensky. Ibig sabihin, ito ay isang demonstration, isang pagpapakitang lakas para manakot. Bukod pa rito, ayon sa pulisya ng Dublin, ang katotohanang naka-on ang mga ilaw ng mga drone ay nagbigay ng ideya sa mga security na ang layunin ay hadlangan ang pagdating ng eroplano ni Zelensky sa Dublin. Ibig sabihin, layunin nilang bulagin ang eroplano at hindi ito hayaang makalapag. Posibleng hindi payagan ang paglapag ng eroplano ni Zelensky. Nadiskubre ng security service ng Ireland na ang malalaking, mamahaling drone sa Irish Sea ay may layuning militar at maaaring ituring ang insidente bilang hybrid na pag-atake.
Pero dito, bibigyan ko kayo ng nakakagulat na sipi mula sa lokal na pahayagan na Irish Time. Nagpasya silang huwag pabagsakin ang mga drone. At wala ring kakayahan ng barko na gawing inutil ang mga ito. Batay sa ulat, may eroplano ng Irish Air Corp na nagpapatrol noon, ngunit hindi rin nakialam. Limitado ang kakayahan ng puwersa ng Ireland laban sa mga drone, at ang portable na gamit ng pulisya ay hindi kayang sirain ang mga drone dahil labas ito sa saklaw ng signal jammer. Bukod pa rito, walang air defense system maliban sa mga machine gun ng barkong pandigma, ngunit walang onboard radar ang barkong Leaids. Tungkol naman sa pag-atake sa base ng Pransya na may mga submarino, magbibigay ako ng sipi mula sa Axios. Maaaring sinadyang pagsalakay ito para subukan ang bilis ng pagtugon at bisa ng teknolohiyang pangharang. Maaaring ito ay mga misyon ng pagmamanman o maaari rin itong simpleng kapabayaan ng isang baguhan. Gayunpaman, ang base ng Pransya o barkong Lok na nasa sentro ng atensyon ngayon ay base ng 4 na nuclear submarine na may ballistic missiles. Siyempre, tumataas ang pusta. Inosente ang isipin na titigil agad ang mga drone attack na karaniwan nasa kalangitan ng kanlurang Europa at NATO. At sa sitwasyong ito, nakakagulat man, pero ang mga Aleman ang unang tumugon ng maayos. Ang kagawaran ng panloob ng Alemanya ay nagtayo ngayong linggo ng bagong unit laban sa mga drone para protektahan ang mga kritikal na infrastruktura gaya ng mga paliparan. Inihayag din ng ahensya ang paglikha ng pinagsamang sentro laban sa mga drone na magkokoordina sa mga pulisya ng iba't ibang rehiyon ng Alemanya, sentrong federal at hukbo para sa pagtatasa ng banta at pagbuo ng teknolohiya. Ipinatupad ng mga autoridad ng Alemanya ang mga hakbang na ito kasabay ng rekord na pagdami ng insidente ng hindi kilalang drone malapit sa mga paliparan. At ayon lamang sa opisyal na datos, mula simula ng taon hanggang katapusan ng Oktubre, mahigit 100 at 90 ganitong mga insidente ang naitala. Ito ay iniulat ng kumpanyang pinamamahalaan ng Estado para sa pamamahala ng trapiko sa himpapawid. Narito ang CP. Paminsan-minsan ay kinakaharap ng aviation ang problemang ito taon-taon. Ngunit ngayon lang ito naging kasing seryoso ng mga nakaraang buwan. Ngayon, may totoong banta na may mga taong sinasadya talagang magpalipad ng drone sa paliparan para mapilitan itong magsara. At alamin din ninyo, sa ngayon ang mga Aleman ang may pinakamatibay. Naiintindihan nyo ba? Sa totoo, sinabi ni Kansilyer ng Alemanya, Friedrich Merz, na ang Moscow ang nasa likod ng karamihan sa insidente ng drone. At ang layunin ng mga aktibidad na ito ay subukin ang Europa. Pero sa Europa mismo, lalo na sa krisa, kahit alam nila ang nangyayari, patuloy pa rin silang kumikilos ng hindi makatuwiran. Seryoso ang mga lider ng Europa na magsimula ng digmaan laban sa Rusya pagsapit ng 2030 at dapat iwasan ng Hungary ang paglahok dito. Pahayag ito ni Viktor Orban, na kamakailan ay nagbigay galang kay Putin. Dito ako maglalagay ng tuldok-tuldok. Ilagay ninyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Yun lang, ingat kayo, paalam.